Matthew chapter 14 verse 22-33. Atong basahon sa itong mga Biblia sa Mateo Kapitulo 14, versikulo 22 hangtod sa 33. Matthew chapter 14, 22-33. We read it together. Immediately Jesus Pumanin ni pasakay ni Jesus sa sakayan ang mga tinunan, ipagunang niya ang ito sa tabok, sa lanaw sa pagkasin, ipatakaw ang mga tao. Mitungas siya ang inusaran sa pagkasin para He went up on sa the pagkabakit side niya and ni said to pray. Later the pagkabakit night si he Jesus was dito near magyapon sa Lord's. usahan. And the boat was a lady's Igususo sa mga balon, he starts from ang heaven. hangin, sumsumon man. Perfecting Di alam the waves at in lamon, God in si Jesus pinapas kanila naglakaw, ibabaw sa tubig. Sa pakitaan sa mga tinuan kaniya naglakaw sa tubig, naayo sila o kaningit. Multo, si Jesus mingon kanila, ayaw ka mo kahapon. Ako kini, kunya si Pedro mingon But Jesus immediately said to them, take a cart, walang it tako is sa out, tubig o water. kanimo. What he Dalit na did rin tubag si Jesus. Sa pagkawa si Pedro sa kayan, kung pinagawa sa tubig nato kang Jesus. Kapan sa pagkamatipod Peter got down niya sa out of usok the ng hangin, boat. nahatlog What siya when the words o isugod pagkaroon. Jesus. When he saw the wind is Misingkit siya, Ginoo, lusa ako, lihat-lihat, gibuktan siya ni Jesus, o ibirang mingon si Jesus, kaniya, pagkakamay sa imong pagtungo. Ang nagbuha ka man, pagkakamay sila buhaan sa sakayan, kunya mihunong ang hangin. The wind died Ang mga down. tinunan nga dito sa kayan, Lord, you sino ang the Jesus, Lord mingon, worship him. ikaw kayo na Truly anak he sa was the Diyos. Son of God. Amen. Hallelujah. This is a message from the Lord Jesus Christ. O kini nga mensahe gikan kini sa atong Ginoong Hesukristo. Today we are sharing the gospel about the Lord Jesus Christ saving me. O karon ang uluhan sa mensahe nga ato ang pag-atunan, Ginoong Hesukristo, luwasa ako. Everybody is shouting, Lord Jesus, Lord Jesus, save me Save me from the corruption generations. from this corrupt generation. We are living in the very corruption generation nowadays. kung kinagpuyog ta sa tautay o kurap na kayong henerasyon karong mga panahon na. So many people fall into the temptation because of the worldly repentant followers. O dakan kayong mga tao, Kristohanon nga nahulog sa tentasyon tungod kay ilang gisunod ang pamatasan sa kalibutan. So we must be learning the truth very well. Do not fall into the temptation in every situation. Kung nang kinahanglan kita nga makakatod sa kamatuoran, aron dili kita matintal sa mga tentasyon sa tanang higayon. Because the word of God is a very powerful and effective activity in our life. Tungod kay kining pulong sa Dios gamhanan kaayo buhi o aktibo nga naglihok sa atong kinabuhi. So listen to the word of God very carefully. Unang atong paminawon pag-ayo ang pulong sa Dios. The Lord Jesus Christ want to give us very encouraging and challenges. Tungod kay gusto ni Ginoong Hesukristo nga dasigon ta o ihatang i-challenge. The story about this one is important. The Peter who walked on the water by faith only. O kaning atong mensahe nga pag-isgutan karon importante kaayo kini kinagisgot kini mahitungod ni Pedro dili nakalakaw sa tubig pinaagi sa pagtuo lamang. And the Peter who sank in the waters. O si Pedro usab nga naunlod dito sa tubig. So we must learn why is Peter fall down into the waters. Kung kinahanglan nato makatunan nga naman nga si Pedro nagsugod siya kaunlod dito sa tubig. Jesus encouraged to Peter, but he was lost to Jesus because of the wind. Gidasig ni Jesus si Pedro apan si Pedro nawala ang iyang focus ni Jesus tungod sa kusog na hangin. The wind meaning is the circumstances. O ang buti pasabot na ning hangin mao gyud ang mga lisod nga mga kahimtang. So many people fall into the temptation and the downcast nowadays because of the
temptation of this world. Kung daghang mga tao karon ang mga nangahulog sa temptasyon kung nagsubok sila tungod yun sa lisod kaayo makahimtang dinhi sa kalibutan. Because of the many people do not look at the Lord Jesus Christ through Holy Bible and the Holy Spirit. Tungod kay daghang mga tao ang wala nang mutan-aw ni Ginoong Hesukristo o wala usab sila maglantaw sa Biblia o sa Balahang Espiritu. Bible gives us the instructions, meditate the Word of God day and night. Ang Biblia naghatag kanato og pahimangno nga kinahanglan nato tun-an ang pulong sa Dios adlaw ug gabi. If we follow the Word of God day and night, in the morning, afternoon, evening, meditate the Word of God, pray continually, we'll never fall into the Kay temptations. kung ato ang tun-an ang pulong sa Dios, sundon ang pulong sa Dios adlaw ug gabi, dili kita mahulog sa tentasyon. What shall we do to overcome the whole trouble and any kind of witnesses from the world here nowadays? Kung sa may atong angay nga buhaton para atong malapusan ang tanang mga kasamo, tanang mga kalisdanan, o nga mao ang kusog nga hangin karong mga panahunan. Number one step, we have to seek the Word of God. Una, kinahanglan natong pangitaon ang pulong sa Dios. So we can seek the Word of God through reading Bible schedule every day and night. O mahimo natong mapangita ang pulong sa Dios pinaagi sa pagsunod sa atong schedule sa pagbasa sa Biblia adlaw ug gabi. Did you follow the reading Bible schedule every day? Ato bang gisunod kining schedule sa pagbasa sa Biblia kada adlaw? This is the very important instruction in continuing your life. Kung kini importante kaayo mapahimangno nga makadasig sa atong kinabuhi. We can hear the voice of God and the Holy Spirit every day and night. Matungog nato ang tingog sa Dios ug sa Balahang Espiritu adlaw ug gabi. He will lead your life to very safety. Iyahan ang atong kinabuhi. So, Word of God, we have a logos, textual, with in words. O kining pulong sa Dios o kining ang giingon nga logos or diin gisulat nga pulong. Bible says, 2 Timothy chapter 3, verse 16. O ang Biblia nag-ingon diri sa ikaduhang Timoteo 3:16. All scripture is God's blessed and is useful for teaching, rebuking, collecting, Ang and tibuok training kasulatan in gisulat ugad sa righteousness. langkag gikan sa Dios kapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran sa pagbadlong sa pagsaway ug sa pagtudlo ug samon pagkinabuhi nga matarong. Why God gave us the like this Word of God? Kung ano man nga atong nabigamahan nga Dios naghatag ka nato og ang sama nimong klase sa pulong sa Dios. Here is the reason why God gave us the Holy Scriptures. Adunay rason nga nang gihatagan ta sa Dios ug balaan nga kasulatan. 2 Timothy chapter 3, verse 17. Ikaduhang Timoteo 3:17. So that the servant of God Simon, may be ang truly alagad sa Dios, masangkap maayo o maandam sa tanang maayong buhay. Amen. God gave us the Word of God to make a very strong soldier of Jesus Christ. Ang Dios naghatag kanato sa iyang pulong aron mahimo kitang mga ligon o maisugod nga mga sundalo kang Ginoong Hesukristo. If you follow the Word of God, you can do everything. Sis. Kung atong sundon ang pulong sa Dios, mabuhat nato ang tanan. I want to help you, teaching you through the Word of God to make a very strong warriors. Gusto lang may pastor na giyahan ta o tabangan ta sa pagsabot sa Biblia aron mahimo usab kita mga isog ug ligon nga mga magguguba. The Word of God is alive and activity, sharp than any double-edged sword is. Ang pagpulong sa Dios buhi o aktibo nga naglihok ug masahi pa sa duha nga sulag nga espada. When you memorize verse, reading Bible, you can preach the gospel, you can help any people, any situations. Kung atong masahon ang Biblia o isang ulo memoryahan ang mga bersikulo, makahimo kita sa pagsangyo sa maayong balita o sa pagtabang sa ubang mga tao. Second word, the Word of God, lemas. O ikaduha, ang pulong sa Dios mao ang rema.
logos. This Bible is the logos language. O kini ato ang Biblia nga gitugtad karon mao kini ang lingwahe nga mao ang logos. But we can receive the lema from the Holy Spirit of God. Apan makadawat usab kita og rema o pagpadayag gikan sa Espiritu sa Ginoo. Bible promises inspired word from the Holy Spirit came upon us. Sumala sa gisaad sa Biblia ang lamdag nga mao ang pulong nga gikan sa Balang Espiritu ug sa moabot kanato. I can help you teach you very well, sir, because of the Lord God gave me the lemmas. Makatabang si Pastor ni kanato makatuto siya nato sa Biblia tungod kay natong Ginoong Dios naghatag man kaniya og pagpadayag or lamdag. There is a word that God given to me through Holy Scriptures. O mao kini ang mga pulong nga gihatag sa Dios niya pinaagi sa balaang kasulatan. They are not general words for the public, Dili kini alang sa kadaghanan. but words that are given to me personally. Apan kini nga pulong gihatag sa Dios kaniya kayo mismo. This word is the message to Apostle Peter through Jesus Christ. O mao kini ang mensahe ni Apostoles Pedro pinaagi o gikan ni Jesucristo. Jesus Apostle Paul said, Apostle Peter, tell me to come to you on the waters. Kung sama nga si Apostoles Pedro maingon nga palata ako sa tubig kanhang kanimo. Matthew chapter 14 verse 28 to 29 says, Atong basahon sa atong mga Biblia sa Mateo 14:28-29. Peter replied, Peter said, Lord, if we teach you, Peter replied, tell me to come to you on the Kini water. ko kana palata ako sa tubig kanhang kanimo. And Jesus said to Peter, come, sir. Kung si Jesus ningon ka Pedro, dali nga rin. When Jesus said to Peter, Peter walking on the waters. Kung sa diha nga si Jesus ningon siya ni Pedro, si Pedro misugod paglakaw sa tubig. So, Bible says our peace come from the listening to the Lemma in our hearts. O mo sa Biblia na ningon kanato nga atong pagtuo moabot pinaagi sa atong pagpaminaw sa lamdag gikan sa atong kasing-kasing. Peter was no problem walking on the waters. Si Pedro una wala tay problema nga naglakaw siya sa tubig. After some times, Peter saw us along in the waters. Apan pagkataon nakita ni Pedro ang kahimtang sa tubig. He was lost to Jesus Christ in front of him. Wala na niya makita sa Jesucristo sa iyang katubangan. That's why he was pulled into the water, pulled down into the Kung waters. nagsugod siya pagkaunlod sa tubig. Why people discard and fall into the temptation in this world? Anong dagang mga tao ang mga nagsubo, nadismaya, o nahulog sa tentasyon, aning kalibutana. Because they are lost in their face of Jesus Christ. Sungod kay wala na nila makita ang naong ni Jesus, wala na sila pagtuon ni Jesus. Bible promises us, let us fix our eyes on Jesus Christ only. Kung ang Biblia nag-ingon ka nato, kinahanglan itong itutok ang atong mga mata, di lamang kang Jesucristo. When you see the many kind of movie and one little pattern and your laptop and your cell phone many times, you lost to Jesus Christ. Kaysa gayon nga maglantok kang nagkanilaing mga kalibutanon nga mga salita sa atong cellphone, sa atong internet, o sa atong mga laptop, mawala na sa atong paglantaw sa Jesus. That's why we must self-control our all materials. Nang kinahanglan natong pugan ang tanan natong mga gamit or atong mga material. So I want to available my cell phone and laptop, everything for the glory of God only. Sa mga si Pastor gusto niya gamiton ang tanan niyang mga butang, tanan niyang mga material, cellphone, laptop para sa kahimayan sa Ginoo. But many people available their cell phone and their internet site for their enjoying life. Apan daghang mga tao ang gigamit nila ng cellphone o ilang internet o ilang mga laptop para malinaw sila sa ilang kinabuhi. That's why so many people their spiritual part would be die and fall into the Mga temptation. daghang mga Kristohanon nga namatay ang ilang espirituhanong bahin o nahulog na sila sa tentasyon. That's why we must very carefully listen to the messages. Nga kinahanglan natong paminahon pag-ayo ang mensahe. And the Holy Spirit will encourage you and refreshing your heart. Kung ang Balang Espiritu mo dasig ka nato,
uli niya sa maayong kahintang nga atong kasing-kasing. Romans chapter 10 verses 17 says this. Atong basahan sa itong mga Biblia sa Roma 10:17. Peace come from the hear the word of God and Jesus Christ. Ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa pulong sa Dios nga mao ang pulong ni Jesucristo. Amen. Amen. Peace come from the hearing the message. That message is related to the word about Jesus Christ. Busa ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa mensahe ug ang nabati nagikan sa pulong may tungod ni Jesucristo. Yesterday we visited the diocese of old women. O kagahapon among gibisita to atong igsuon dito sa Dawis. She was on the bed, no walkings. So, sige na lang siya mahigdat dito sa iyang higdaanan kung wala na siya lakaw-lakaw. Do you believe God? Do you believe Jesus Christ is Christian? O kung si Pastor niya, bituo ba ka, nakaila ba ka ni Yesu Cristo? Yes, I believe what she says. O mingon siya nga nakaila ko, bituo ko niya. Christians, who is Jesus Christ? O magkana si Pastor niya, kinsa man si Yesu Cristo. He's God. O mingon siya ang Ginoo. Amen. Amen. Hallelujah. We must confirm in our heart, in our mouths, confess it. Jesus Christ is the true God and the eternal life. Kinahanglan gyud natong masigurado sa atong kasing-kasing isugid nato sa gamit ang atong maangabil na sa Jesus ang mao ang bugtong matuod nga Dios o siya ang tinuod nga Ginoo. Through the Holy Scriptures, we can confirm. Pinaagi sa balaang kasulatan ato kining masigurado. Well, then we can do everything. O mabuhat nato ang tanan butang. When you ask to anyone, then He will answer your prayers. Kaya kung mag-angkot ta sa Dios bisan unsa iyang tumagon ang atong mga pagtampo. John chapter 15 verse 7 says, Atong basahon sa atong mga Biblia diri kita sa libro sa Juan 15:7. Jesus promised, if you remain in me, my words will remain in you. Ask whatever you wish. Kung magpabilin Then ka it mo shall be sa done mga for you. pulong magpabilin ka ninyo, makapangayo ka mo bisan kung sa kumadawat ninyo kini. Hallelujah. Amen. So we must remain in the Word of God and the Jesus Christ in all matters. Kung kailangan kita nga magpabilin sa pulong sa Dios kung yan ni Ginoong Jesucristo sa tanang higayon. Also, when you come to the church, you will have patience. O kung usab kung arita sa simbahan kinahanglan ta nga magpatuon pagtuo. Hebrew chapter 11 verse 6 says, Atong basahan sa mga Biblia sa Hebreo 11:6. without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe Wala that makapahimuon He sa is Diyos kundi pinahagi sa rejected pagtuo kaya pagtuo sa Dios. Kinahanglan kayo sa pagtuo madunay Dios ug gantihan niya ang nangita kaniya. When you seek the Lord God and the Jesus Christ, all these three, He will appear and answer our prayers. Kung atong pangitahon sa kinasing-kasing gayon ang Ginoong Dios ug si Ginoong Jesucristo, magpakita siya kanato ug tubagon niya ang atong pagtampo. Second steps, look only at Jesus Christ. Ikatuha, lantawan lamang si Jesucristo. Many distractions, negative circumstances, feelings, knowledge, and experience, or the bias and the warnings to all of us. Tungod kay adunay daghang mga kasamok, mga negatibong mga panghitabo, mga negatibong pagbati, kaalam, kasilatian, or tambag, or mga pagpahimangno, dili kanato. Which means in this world, like this one, Matthew chapter 14, verse 30. So, ang buti ng sabot, sama niini diri sa Mateo 14, versikulo 30. Peter, when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink, cry out, Lord, save Kapag me. sa pagkamatikot niya sa usog na hangin, handog siya, o isugod pagkapunlod, usa, bisingit siya, Ginoon, dumasa ako. Peter was working on the water very well. Si Pedro, nakalakaw na unta sa pag-ayo sa ibabaw sa tubig. When he saw the wind, he was afraid. Kapag sa pagkamatikot niya, o paglantaw niya sa usog na hangin, nahandog siya. Why people have been afraid in their lives? Anong daghang mga tao, daghan kayong kahadlok sila kinabuhi. Because they saw the wind, many kind of winds, watching movie and the TV, many kind of drama like that, and they were afraid. Kung di lang gilantaw ang usog na hangin, nga mao ang mga nagkalalaing kalibutan ng mga salita, ugaw, di maayo ng mga salita sa ilang mga cellphone, ug munang tungod dinili nakabaton sila og kahadlok. Hallelujah. Amen.
I don't watch any kind of TV and there's YouTube materials. Dili gyud ganahan sa pasuling nga wala ta ko kalibutanon sa TV or paggamit sa kalibutanon nga mga materyales. We can get some information from that ones. O makakuha jud siguro ta og mga maayong impormasyon di kanana. Even though we can get some information, but in the worldly patterns, video and movie and screens, our spiritual part will damage step by step, little by little. Makakuha siguro ta og mga impormasyon di kanana apan kini mga kalibutan mga salita, kalibutan ng mga panghitabo o ano ipadayon paglantaw sa hinay-hinay magubang o mamatay ang atong espirituhanon nga bahin. Which means when you watching the worldly pattern many times, your spiritual part will destroy and doubt the word of God. Kaya sa panahon nga kanunay ta maglantaw mga kalibutan ng mga salita, kataw ng kalibutan ng mga panghitabo sa hinay-hinay magubang ang atong espirituhanon nga bahin o magsugod na tag pagduha-duha dili ta motuo sa pulong sa Dios. Why people departed from the Lord God and the churches? Anong daghang mga tao ang bibiya sa pagsimba o sa simbahan? Because they have find doubt in the church and in the word of God, in God Almighty. Kung kay ilan ang giduha-duhaan ang simbahan, ang pulong sa Dios o bisan ang nalinggamhanan ng Dios. This is a sign of the end of the earth. Kung ang kini ang sinyalis sa katapusan sa kalibutan. That's why we must self-control what we watching, what we speaking, what we hear, everything. Kung kinahanglan kita nga magpugong sa atong mga mata, sa atong mga pagpaos, even sa atong mga daliliran. So, focus on Jesus Christ and think about Jesus Christ all the time. Tutok lamang na Jesucristo o unang-una lamang sa Jesucristo sa tanang oras o higayon. We must think in the speaking always His salvation, holiness, healing, blessing, eternal heaven, and the threefold of blessing come to us. Ako mo nang hinaan lamang o isugid lamang ang iyang kaluwasan, iyang pagkabalaan, ang iyang pag-ayo, ang iyang panalangin, kinabuhing dayon sa hingayat sa langit, kung tulong kapilong na panalangin, na maabot ka na to. I am so blessed because of I follow the word of God very much. Bulahan kayo na panalanginan yung pag-ayo sa pastor sa Ginoo tungkol iyang mga ipaningkamutan pagtutungan ang tanang pulong sa Dios. That's why I have been set free in all matters. Muna, gawas ko kayo siya sa tanang butang. The truth word of God make me freedom and help me be happy. Ang kamaturan ng mga pulong sa Dios at hatag kaniyang kagawasan ang naghimo niyang malipayon. Bible says Salmo 1:3-5. Ang Biblia nag-ingon diri sa Salmo 103, versikulo 2 hangtod sa 5. Pray the Lord my soul. Dahil ka ang Ginoo ang kanan, o kayo kalimutin ang iyang pagkamalayon. Ipasayo niya ang kanang mga sala, o giayon niya ang kanang mga kapalingan. Kinuwas ka po niya ikan sa lugbanan, o ipanalanginin sa Satisfy with the joy of the good things. Kibubuo niya ako sa mga maayong butang, para magpabilin akong batanong ukusgan sama sa agila. Hallelujah. If you follow the word of God, you can fly like the eagles of the hills. Kung atong sundon pag-ayo ang pulong sa Dios, daw muratag maglupad sama sa mga agila sa langit. You can enjoy with the word of God with the Jesus Christ. Malipayon ta sa pagtuman sa pulong sa Dios, kauban ni Ginoong Jesucristo. Look at the Jesus Christ who completes our faces. Tutok lamang ni Jesus na mo itighimpit sa atong mga pagtuo. When we reading Bible, when we look at the Jesus Christ, our faith will increase. Kaya kung mututok ka ni Ginoong Jesucristo o kanunay nga magbasa sa Biblia, ang atong pagtuo kalit kini nga mutuo. That's why Bible says Hebrew chapter 12 verse 1-2. Kung muna ang Biblia nag-ingon diri sa Hebreo 12:1-2. Therefore, since we are surrounded by the Kung sa such a great kalibutan crowd of kita witnesses, nining let pulong us sa mga throw saksi. up every Sa sin iwan ka ang and tanan keep na us nakabawal the ka sins nato, that kung ang are sala so ang hawit ka take na us. sa Let pag-ayo. us love Paglanod ta sa mga us, kaibiganon, let us kung back pang down sa ibutan, to us. itutok ta ang atong mga mata, ngadto kay Jesus sa mga isabigan sa atong pagtuo, o gihigpit niya. Wala siya posibo, bisan pa sa kalibutan sa cross, kung wala niya isabayan ang kaulaw sa pagpakamatay dito sa cross tungod sa kalipay na madawat niya o naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios.
Diyos. Bible says, throw out everything to make you fall down. Ang Biblia nangingon na kung kailangan itong isalikway kining tanang mga butang amoy naghatag na itong kasubok. Which was not from the Lord Jesus Christ. We must throw out from our thinking, from our heart, from our mouth. Abot pasabot kining diligikan na Ginoong Hesukristo kinahanglan na itong tantangon ikan sa atong mga huna, sa atong mga mata o ikan sa atong mga pakpa. And Jesus will make you a strong soldier of Jesus Christ. O himuunta ni Ginoong Hesukristo nga mga likon o isog nga mga sundalo ni Hesukristo. Bible says Hebrews chapter 10 verse 38. Ang Biblia nangingon diri sa Hebreo 10:38. But my righteous Apan word kung will be manarong my kong place. kasauhan, I take no faith kung in mabuhi, the one apan kung may who kept the isukuhan bags. kanila, dili ako mahimuot kaniya. Do not shake the bags because of the winds. Dili kita angay nga matarog or musigrog tungod lamang sa kusog nga hangin. We must overcome the wind, strong typhoons. Kinahanglan natong malampusan kining kusog kaayo nga hangin or bisan kusog nga unos. We can overcome every kind of situation by faith only Jesus Christ. Malampusan nato ang nagkalalaing lisod nga mga sitwasyon pinaagi lamang sa atong pagtuo ni Hesukristo. Jesus Christ is the Almighty God and the Creator. Si Hesukristo mao ang labing gamhanan nga Dios ug siya ang magbubuhat. He can make new things. Makahimo siya og mga bagong butang. You can change new minds. Mausog na makahimo ka pag-usog og bagong hunahuna. Like a place memorized verse, you can change your thinking with the new ones. Sama nga sa atong ginimorya karon mausog na atong pangunahuna og bagong butang. He always gone. Your old attitude must take away. Ang daan ni Agina, atong daan nga mga kinahiya, dili maayo kinahiya, kinahanglan kini mawala. You must take a new attitude to Jesus Christ. Kinahanglan kita nga magbago og bago ng kinahiya ni Ginoong Hesukristo. That's why we must studying Bible more and more continually. Padayon kita sa pagtuon sa Biblia. Peter looked at the wind and the waves and poured into the waters. Kung si Pedro yang gilantaw ang kusog nga hangin ug ang mga balod unang nagsugod sa pagkaundod sa tubig. There's a example, Numbers chapter 13 verses 31 to 33. O kadunay pananglitan diri sa daang kasabutan sa numero 13:31-33. Numbers chapter 13, 31 to 36. Diri sa Numeros kapitulo 13 bersikulo 31 hangtod sa 33. But the man who had gone out with him said, "We can't take the good news. They are stronger than we are. And the spirit of God is like this. Bad is Yes, the land will produce ang yuta ang sige pangisbiya ang yuta ang ipatang isuon ang kaon sa mga tao ang tao ang nakita We saw the Syrians nakita namo We saw the light of the grasshoppers in ang our kaniwang own anak eyes. gikan sa We Nephil looked at them. gibati namo masama lamang kaming apan-apan kung itantik kanila o siguro namo maingon usab tinganan ang ilang pagtanaw na namo. Despise report like this one because there is no God in their hearts. Kining napulo ka mga espiya, nisulti sila usama ni ini, report sila usama ni ito kay wala man sila Ginoo sa ilang kasing-kasing. They have been living with their own idea only. Kinabuhi sila, pinahagi lamang sila ng ugalingon trang mga ideya. We must live with the idea of God and the desire of God Almighty. Kinahanglan kita nga magkinabuhi uban ang ideya sa Dios o ang tinguha sa Dios nga naging kamhanan. Chapter 14 verses 7 to 9. Diri sa 14, kapitulo 14, versikulo 7 hangtod sa 9. But there is some other people, Joshua and there's Caleb saying like it was, this one 7 to 9 will lead. And saying to Umigot sila sa the tibok, entire southern kapilipan sa Israel. Ang yuta ang akong isusi, maayo. Ayuta. Kung nahimuot ka na ako, ang Ginoo na ito, kitaniya na itong yutaan sa pagulong, maayo kung kaya ini ka na ito. Ay lamang ka mo pagsukod sa Ginoo, sa kakawan sa mga yuta, ay sa yuta na ako sila umutugon. Mahanaw kanila ang ilang panalipod, may ubanan man kayo sa And Ginoo. not be afraid of the people of the land. Because the will devote them. They shall fix the stars. But the Lord is with us. Do not be afraid of them.
Hallelujah. We must confess like in Israel, like Joshua and Caleb. Kinahanglan kita nga musugid o muhingon usama dinhi sama ni Josue ug ni Caleb. Wherever we go, whatever we do, we can meet in some situations. So bisan asa ta kaingon o bisan sa atong buhaton maka ibala kayo kita mga nagkalain mga sitwasyon. When we see the situation, we can open the spiritual eyes. We can see with the mind of Jesus Christ. Kung makita nato ang mga sitwasyon atong ablihan ang atong espirituhanong mga mata o atong makita sa Ginoong Hesukristo. We can conquer them, we can overcome all situations. Masakop nato sila o mabuntog nato ang lisod ng mga sitwasyon. So make a mind of Jesus Christ in our heart through the Holy Bible, through prayers. So kinahanglan kita magbaton og una ni Hesukristo sa atong kasing-kasing pinaagi sa pagtuon sa Biblia o padayon sa kampo. Everybody shouting, welcome Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. Teach me, Teach me, guide me, guide me, lead my life. lead my life. Amen. God will help you and I through Holy Spirit. Abangan ka sa Diyos, ikaw o ako, pinaagi sa balaang Espiritu. So don't worry about anything else. O dili ta mabalaka sa bisan kung saan. Instead of their number 3, be strong and courageous in the Lord. Doon, gawas ni Ana, ikatulo, kinahanglan kita nga magmalikon o magmaisugod yan sa Ginoo. And then you will be defeated if you fear God Almighty. Kay kita, dili kayo mabuntog matong kahadlukan ang labing gamanan ng Diyos. Bible promises, Isaiah 41 verse 10. Atong masahan sa mga Biblia, Isaiah 41:10. Isaiah 41:10. So do not fear, for Ayaw I ka am tulog, with you. iwagsuban Do ang not be buhay mo. dismayed. Ayaw ka balaka, kaya For I am your God. ang imong I will Diyos. strengthen you and help you. Lingkunon I o will tabangan uphold you kung with ikaw, my righteous right panaligtan hand. o luwason. Amen. We must meditate in the Word of God and then we'll be encouraged through the Word of God. So, kinahanglan natong tunan ang pulong sa Diyos kung madasi kayo kita pinaagi sa pulong sa Diyos. God told Joshua never to fear, but God told him many times to be strong and courageous. Sa mga ang Diyos nag-ingon ni Josue nga ayaw gayon kahadlo kung ang Diyos padayon nga nag-ingon kaniya sa daghang higayon nga pagmalikon ug pagmaisugod. That's why we must meditate the Word of God in the morning, in the afternoon, in the evening continually. Kung ang kinahanglan natong padayon nga basahon ug tunan ang pulong sa Diyos sa buntag, sa hapon ug sa gabi. This is the message not only to Joshua but also to us. Kung kini nga mensahe dili lamang kini alang lamang kang Josue kundi kini nga mensahe alang usab kanimo ug kanako. Joshua chapter 1 verses 6 to 9. Atong basahon sa Josue kapitulo 1 bersikulo 6 hangtod sa 9. God said to Joshua and us, be strong and Lingkunan ang courageous, imong because you kalimon need ug to be pagmaiso able to kay magulong ka be dinhi kagawan sa pag-inom dinhi sa Be strong and very courageous. Be careful to ang imong kalimon sa iyong pagsalaw. Pag kinabuhi sa subay sa imong balaod, igihatag mo Moises sa kalagay. Ayaw isa nagsuway ang bisan sa pangin ni Ini. Kung bulangos ka, bisan na suka. Ayaw kayo kaliti ang pasabot sa kalagay. Kinahanglan nga tunan sa kini at ikaw dili o pag kinabuhi sumana sa tanan na isulat ni ini o bang osmanon ka. Lundumin ang among sugo nga magmalikot ka o mag-sugon. Be strong and Ayaw sa courageous. hadlo, Don't be afraid. ayaw kaluya, tungod kay ako ang Ginoo ang Diyos, at kuwan kanimo bisan asa ka. Amen. Hallelujah. Meditate and memorize verses important. Kinahanglan atong hinumduman, atong tunan ug padayon sa pagmemorya sa mga bersikulo. I will give you opportunity after I interpreted the English versions, some books, you can memorize the whole books. O mahatag sa pastuli nato uman niya kini makubad sa mga one of English. English ha kini ang mahimo ka sa pagmemorya. If I have times I interpreted the Korean version to English. I will give you copy and you can memorize the verses. O hatagan mo panitamutan ni Pastor hatagan tayo nga iyang interpret kining ligwahe sa Korea hanggang sa English o pakahimo ka sa When I pagmemorya. visit Korea, some pastors gave me the books.
O sa diya nga nato siya sa Korea, ngayon sa kapastora, manihatag niya ko sa kalibro. He wants to support and help to all of us. Gusto siya mamusuporta o tabangan kitang tanan. You can get some very wonderful, strong word of God. O makaangkon ta o makaisog o makalingkod na pulong sa Dios. Because the Bible says God would make us strong soldiers. Kung ang Biblia nag-ingon ka nato, gusto sa Dios nga himuon tang mga lingkod-lisod ng mga sundalo. We have an example. The legend David was loved by God. He depended on God and actually wholehearted. So, aduna tayo pananglitan sa mga ang rason nga nang gihigugma sa Dios si David. Tungod kay si David nagdepende lamang sa Dios ug nagbuhat ka magsugon. Because he was working with God Almighty, that's why he was challenged in front of the lion and the bears. He could kill and overcome them. Tungod kay nang ginabuman siya kauban ng labing kamahalan nga Dios munang iyahag yung nabunto bisan ang mga leon o bisan ang mga oso ug napatay niya silang tanan. Bible says in 1 Samuel chapter 17, 34 to 35. Sa mga ang Biblia nag-ingon diri sa unang Samuel 17 bersikulo 34 hangtod sa 35. 1 Samuel Unang Samuel chapter 17, 34 to 35. Kapitulo 17, versikulo 34 hanggang sa 35. We'll read it together. Dungan ta og basa. Unang Samuel 17, versikulo 34 hanggang sa 35. David said to Ang si Saul, David itubag your servant has been keeping his father's sheep. sa mga There are a lion or a bear came and scattered the sheep from the flock. I went in the gates, struck it, bunalan and skewed ang awon ko the ang karnero ikan sa iyang bangka kung And turned subalik kini I kanaso see it, gumitan ko kini sa struck it, bungod and killed o it. pagkiyon. The mind of David was like this one. He did not afraid about the lion and the bears. O ang hunahuna ni David ingani ka iso nga bisan sa mga leon o mga oso dili siya mahadlo. Because he had a mind of protection, his sheep and goats. Sugod kaya hunahuna kinahanglan niyang proteksyonan ang iyang mga kanting o mga karnero. If we love our church members and the children, we can do like this one. So igugma na to atong mga kaigsuunang mga miyembro o dili na nato mga anak makabuhat na og sama niini. Evil spirit want workings make a blood for our gospels. Ang katang espiritu gusto kayong galigok o gusto niyang babagan ang ato ang mahayong balita. We must overcome the all kind of negative minded people and not strong soldier for Jesus Christ. Kailangan natong malampusan kini mga negatibong mga katawhan o kini dili ligpon nga mga sulubuon ni Jesus. Negative people and serving the idolatry and the gods, he have no mind of Jesus Kaya Christ. kini mga negatibong mga tao, kini mga nagsimbag mga Diyos or nagtuhan og laing mga utang bawas sa Dios, wala kini sila mga lakad ng Ginoong Jesucristo. Like a lion and the bear, they were looking for some other animals to eating for their food. Kung kining mga leon or kining mga oso, kung nila man sila nangitang sa ubang mga kahayupan para nilang kanon, nga mahimong nilang pagkaon. So we must learn through the Bible stories, King of David. Kung saan kinahanglan itong makatunan, kini ang pinaagi sa kaagi diri sa Biblia ni Haring David. Another Bible story is the 1 Samuel chapter 17, 36 to 37. So na po ilang istorya o kaagi diri sa unang Samuel, kapitulo 17 hangtod sa 30 hangtod sa 37. The Lord who rescued me from the mouths of the lions Napatay sa imong and of the sulubon ang mga leon o mga bears. oso. Rescued Kung me from ginitin the mo hand ng of Diyos the sa Kristiyano, may sama nila kay iya maghihagit ang kasundaluhan sa Diyos sa buhi. Kung binugang si David, piluwas ako sa Ginoo gikan sa kasuko o bagbag sa mga leon o sa mga oso sa luwasog sa ako niya gikan ining Pilistihano. Amen. We must encourage to
the Bible stories. Kailangan kita nga ma-dasi, ma-encourage, pinaagi sa kaagi or storya diri sa Biblia. King of David in Israel have confirmed the God is with him. Emmanuel. Sama kininghari sa Israel si David, ihaging na sigurado nga ang Diyos si Ginoong Jesucristo, ang Diyos na kuban ka natin, or Emmanuel. Nowadays, God sent the begotten Son into the world to confirm to all the believers Jesus is the true help, our helpers. Ang mga panahon na ipadala sa Diyos ay ang tutong anak na si Jesucristo aron ang tanang mga katawan sa kalibutan masayo ug mutuo nga si Jesucristo ang atong magtatabang. That's why have a mind of Jesus Christ. Kung kinahanglan kita magbaton og hunang-huna sama ni Jesucristo. The three stories, Peter was afraid and sank into the waters because of the Peter looked at the wind only. Karon ato na istorya din si Pedro galagaw sa dagat apan nagsugod sa pagkaunlod tungod kay ang nakita mao lamang ang hangin. When you look at the world patterns, TV and material and movies, you are singing wind like this ones. O kung kitang isip mga Kristohano, sige na itong tanawon ang mga buhat sa kalibutan, mga salita sa kalibutan, daw muratag mga nangaundod sa tubig sa manini. You are surely pulled down into the water temptations. Sigurado kayo ikaw maundod sa tubig na mao ang mga tentasyon. So we must change our attitudes. Mga kinahanglan itong baguhon ang atong mga kinaiyan. Look at the Jesus Christ. Atong tanawon si Jesucristo. Let's see the worldly patterns. Dili tanawon ang mga buhat sa kalibutan. Worldly pattern is the very beginnings, lowly things. Eh, kaya mga buhat sa kalibutan, sigardo sa kalibutan, ubos sa kaayon ng mga butang. We must consider our thinking highly. Kinahanglan natong una-unaon ang mga butang, ang mga taas kaayo ng mga butang. Amen. Amen. We can make a highly thinking, very upgrade your level, upgrade your Christian faith level, upgrade. Kinahanglan ta nga maguna-una og taas ng mga butang, makahimo ta sa pagpatubo sa kahintang sa atong mga espirituhan ng mga tubo. And then you can overcome all kind of situations. O makahimo ta sa paglampo sa tanang nagkalain-lain nga mga sitwasyon. Bible says in Isaiah 43 verse 1, 2. Sa mga ang Biblia nag-ingon diri sa libro sa Isaiah 43, 1, 2. But now this is what the Lord says. He who created you, Jacob, he who formed you, Apan sa Israel, mga kiniligod sa Diyos, kung napugol ka ni Israel, ayaw mahagdog ka ni ikaw. Ibilin mo ikaw o ikaw ang anak. Magtumal ang kanimo, sinilatas mo sa kapagpagilan. Ubilin ka maluon, tapok mo sa kasuba. Inipagi mo sa malayo. Pilit ka magpasok, tulayon sa sigan ini. Amen. This is the message not for Jacob, but for you and I. Kung kini nga mensahe dili lamang alang kang ako, kundi alang kanimo ug kanako. You change the name of the Jacob to your names. Pwede na itong mailisan kiningalan ni Jacob dire sa ato ang kaugalingon mismo nga pangalan. We need these scriptures again. Change the name Jacob to your name. O atong basahon usab ni nga mabahas sa sulatan, usbon po ni ngalan ni Jacob sa ato ang ngalan. Let it go. But now, He will create you. Those who put you inside, here, you, I will summon you by name. Ang kanimo ligatas mo sa katubigan. Ikaw mo sa ikabuk mo sa mga subalit. Adi mo sa kalayo dili ka makaso o lamang sa sigal. Hallelujah. Hallelujah. We can make a victory when we understanding Bible, understanding the meaning of the Bible. Kita makaangkon kayo kadaugan kung atong masabtan pag-ayo ang buot ipasabot sa Biblia. Bible says not for the Jacob only. Ang isuti sa Biblia dili lamang kay si Jacob. Bible says for you and I. Ang Biblia nag-istorya siya alang kanimo ug kanako.
Last was, we must rebuke the wind and the waves. O katapusan, kinahanglan itong padlungon ang hangin o ang mga baloy. Oh, wind and waves and the storm, typhoon, we must rebuke them in the name of Jesus O Christ. kining kusog na hangin, mga balod, or even unos or bagyo, kinahanglan mo kini silang padlungon o abugon sa ngalan ni Jesucristo. The disciples of Jesus Christ were afraid of the wind and the waves. Sama ang mga disipulo ni Jesucristo na hadlok sila tungod sa pagkusog sa hangin ug sa mga baloy. Matthew chapter 14, 26 to 27. Ato masaso ng mga Biblia, Mateo 14, versikulo 26 hangtod sa 27. When the disciples saw him walking on the waters, they So, were nakita sa mga terrified. tinunan kaniya na They nagkakaw sa said, tubig, nahadlok kayo sila, nagiging multo. Sa Jesus ni kanila, ayaw kayo kahadlok. Ako kini. Hallelujah. Amen. That's why when we worship, when we praise God, when we pray, we must find Jesus Christ. Muna sa panahon sa itong pagsimba sa daan kita mag-ampo, magdaig, kinahanglan itong pangitahon si Jesucristo. And Jesus Christ will help us very well. Kung si Ginoong Jesucristo motabang ka nato. Jesus Christ is the Almighty God and the Creator of everything. Si Jesucristo mo ang nabinggamhanan ng Diyos ug siya ang magbubuhat sa tanang butang. We can pray like, oh Jesus Christ, in creation my life was. O pwede ta nga makapo Ginoong Jesus, buhata o usog ang akong kinabuhi. Make a purified heart in my life was. Dahil putli nga kasing-kasing ang akong kinabuhi. And then when we praise, He can make it very well. Kung mag-ampo ka, ilagay kining buhaton. Almighty God, look at the wind and the waves. Sama ang labing kamahanan ng Diyos, iyang gibadlong ang usog na hangin ug mga balon. In the Bible, there is a many example of this. Dili sa Biblia, adunay daghan kaayong mga pananglitan ang mga niabot or nakita. Another example, Matthew chapter 8, verse 26. Laing bahin sa Biblia, Mateo kapitulo 8, versikulo 26. Jesus replied, you have little faith, Sa why Jesus are you so afraid? man And he got up and he looked at the pagkamay wind sa and inyong waves. pagsahin. Unya gibagod siya, gibadlong siya ang hangin ug ang mga balon ug gibanos ang kanila. Amen. Look at the wind and the waves in your situations. Mga to ang badlungon kining tanang mga balon ug usog na hangin sa atong sitwasyon. That's why we must learning the truth about Jesus Christ. Unang kailangan tayo makatuan ng kamatuturan may tungod ni Jesucristo. Jesus promised John chapter 14, verse 14. Si Ginoo sama nga si Jesus nagsaad kanato diri sa Juan 14 bersikulo 14. Jesus promised to us, you may ask me for anything in my name, and I will do it. Sama nga sa Ginoo kung mangayo kamo bisag unsa sa akong ngalan, buhaton mo kini. But people do not ask to Jesus Christ. Ang pandagang mga tao ang wala mangayo kang Jesucristo. That's why Almighty God and Jesus Christ can do nothing. Unang ang labing kamahanan ng Diyos kung si Ginoong Jesucristo wala sila ay mabuhat. That's why prayer meetings, shouting to the Lord is very important to change our own circumstances. Ang ato panagtigom alang sa pag-ampo, ang pagsingit, pagpangayo sa Ginoo, importante kayo para mausog nato ang atong lisod ng mga kahimtang. The Bible example commanded the mountain to throw itself into the sea. Sa mga dunay panangitan sa Biblia, atong subuon ang bukid nga mapalhin siya dito sa dagat. Mark chapter 11, 22, 23. Atong masahon sa atong mga Biblia, Marcos 11:22, 23. Marcos 11. Jesus answered, have faith in God. Truly I tell you, if anyone say this mountain, go, throw yourself into the world, into the sea. Pagsugod ini, maalsa ka o mainsa ka ito sa dagat. Kung kamu walay pagtuhalunga, sulod sa inyong kasing-kasing o nagtuo mamahimo ang inyong gisulti, mahimo gayon kini. Amen. Do not doubt anything come from the Lord Jesus Christ. Believe it. Dili kita magduha-duha o bisan sa akong muluotan ni Jesus, kundi ato lamang kining tubuhan. Hallelujah. Amen. God will make the new ways. Ang Dios mo imong og bagong paagi. We have come to the message. Peter was the first person who walked on the waters. Natay panahos, si Pedro mo unang tao nga naglakaw sa tubig.
but his faith failed because of the doubters. Apan napakya sa iyang pagtuo tungod sa pagduha-duha. When he saw the wind and the waves, he got secondness and lost his courage and faith in the Lord. Sa diya nga nakita niya ang usog nga hangin ug mga balod, nahadlok siya ug nawala gikan kaniyang iyang kaisog ug iyang pagtuo sa Ginoo. We must remind Satan always try to put fear in our hearts. Kinahanglan nato hinumduman nga sa Satanas kanunay gayud nga mobutan ug kahadlok sulod sa atong kasing-kasing. That's why we must stand in the Word of God and pray, drive out the fear of the world. Unang kinahanglan kita nga ubarog gamit ang pulong sa Dios ug mag-ampok ta nga atong abukon ang kahadlok gikan sa kalibutan. If we stand on the Word, look only at Jesus Christ and face our circumstances with the culture, we can make a victory and succeed. Muna kung mabalog lamang kita sa pulong sa Dios ug tanawon lamang nato sa Ginoong Hesukristo, ang atong abok at tubangon ang atong mga kahimtang para sa isog, magsugod na kasing-kasing, magbalampuson gayud kita. All of the church members, youth people, and brothers and sisters, children must be encouraged and successful in your life. Isang tanang mga miyembro o mga hamtong o bisan ang mga bata, kinahanglan kitang magbadasikon o kinahanglan kitang magbalampuson sa atong kinabuhi. How can we make a successful and prosperous life? So sa hangin atong buhaton para kita mahimong magbalampuson o magmabungahon sa atong kinabuhi. My Bible promises, meditate the Word of God day and night, you will be successful and prosperous in your life surely. Sama ang atong Biblia nagdasig ka nato ang kinahanglan natong dili kalimtan ug tun-an nato adlaw gabi ang pulong sa Dios ug sigurado kayo nga kita magbalampuson ug magmabungahon. That's why don't let your Holy Bible another place. You must take your Bible always wherever you go. Muna dili nato biya-biyaan ang atong mga Biblia sa nasa nga dapit o dili ato yung tanpuning atong mga Biblia bisan nasa kanto. Take your Bible hold in your arms always. Muna gyud nato sa puwangon sa atong mga bukto ng atong mga Biblia. This is the love of Almighty God. Moro sa usab kinabagi nga atong higugma ang gabing And kamahalan. then you can open anytime, sir, in the morning, in the afternoon, in the evening, before you sleep Kung continuously. isa kung sa tagna, pwede na ablihan ang atong mga Biblia usap ta matulog o ibig sa atong pagmata. And then you can get the wisdom of God inside you. Insight will come upon your brains. O mag-aangkon ta o kaalam sa Diyos o maayo kayo magsabot o panahon. We don't know what happened to us tomorrow. Wala ka kabalo sa may tabog nato o ma. The other Sundays, I called my friends, elders. O atong niaging Domingo, gitawagin ni pastor yang iyang amigo nga elder. Elder George replied to me, Pastor Lee, I am sorry, I cannot meet you today. O sa pagtawag niya, ito bang iyang amigo nga pastor Lee, sa ilo ako dili ko kahibalan nimo karon. Because of my brother-in-law's brain die, and there's some sickness came upon the brains. Tungod kay ang iyang brother-in-law na namatay ko ang iyang muto. Di na mo function ang iyang muto. His brother-in-law only 39 years old. O gini iyang brother-in-law, iyang bayaw, 39 pa kuno ang edad. Maybe last years with his daughters. O katong miagi pang tuig na nato pang tuig na dito sa iyang anak. The other Sundays, his brother-in-law was in charge in the hospitals. O nangyari ang bayaw, dadalhin dito sa ospital. After one day, I pray and ask him, what happened to your brother-in-law? So, sa kado nga nagmangko si Pastor Leo, namatanaw sa mga itabo sa imong bayaw. Sons-in-law, and she told me, but then he was passed away. O adunay sanin no mamingon niya nga ang iyang punong bayaw namatay na. So, 9 years old, very strong young man. 39 anyos o likod kaayo siya nga pagkatao.
tao. was suddenly pulled down and destroyed the place. Kung sakalit siya namatay, o sakalit siya nakaliog, nakuba ang iyang punto. So we must be learning the truth very carefully, protection ourselves first in all situations. Kung kinahanglan natong makatulang natong proteksyonan ang atong kaugalingon sa tanang higayon. Do not pride yourself first. Do not depend on yourself first. Dili nato ipasigarbo ang atong kaugalingon, dili ta magdepende sa mabuhat sa atong kaugalingon. We must trust in God Almighty and Jesus Christ and depend on His word. Kinahanglan kita mamusalig sa atong Ginoong Hesukristo, magdepende lamang kita sa iyang mga pulong. And follow the word of God, preaching the gospel to all peoples. Sundon ang giingon sa pulong sa Dios kamo nga atong isangyaw ang pulong sa Dios sa tanang katawhan. These are the very important our duty as Christians. Mao kini ang importante kayo nga atong bulahaton isip mga Kristohanon. Let us pray, Father God. Thank you, Lord. We have got no powers in this world, but we have a power in Christ Jesus. Lord Jesus Christ, save me, save my brother, sister, all family, relatives from the corruption generations. To salvation of their souls, to understanding Bible, and to enter the kingdom of heaven, have eternal life forever. In Jesus' name we pray. Say Amen. May the Lord